Balik ulit tayo sa farm at makikita natin na nagtatanim si Tommy ng mga carrot tops upang maparami ang mga carrot harvest. Ipinaliwanag sa atin na ang proseso pala niya dito ay ilagay ang mga carrot tops na tira-tira ng mga rabbits sa tubig ng ilang araw. Once tumubo na ang dahon nito ay ibig sabihin ay ready na ito upang itanim sa lupa. Napaka-educational talaga nito, kasi dati akala ko sa semento dapat tayo nagtatanim. Pag tumubo na daw ang upper part nito at namulaklak, ay maaari na makakuha ng seeds for planting. Sinabi ni Tommy, ito ang gusto ko sa pagtatanim, pag may tiyaga, may nilaga, nire-rewarden talaga ang mga taong kaya maghintay. Tinanong naman siya ng tower manager kung ready na daw ba ang mga dried sweet potatoes. Okay, check ko naman na talaga yun ngayon. Oy wow, mukhang ready na sila. Masubukan nga. Tinikman niya ito kasabay ang ilang mga rabbits at sa sobrang sarap ay napakending na naman ang mga ito at napasigaw ng yummy te kudesai. Sobrang nakaka-addict daw nito at walang makakapag-resist sa lasa niya. Habang kinokolekta niya ang mga ito ay na-e-excite siya na gumawa pa ng mas marami upang may mga kainin siyang pang-snack tuwing siya ay tinatamad. Tinanong ng tower manager, na parang nakalimutan na yata siya ni Tommy. Iyan niya na daw dahil gusto na ito kaagad makain ng tower manager. Ibibigay na ito dapat ni Tommy sa kanya ngunit siya ay napaisip at sinabing, kaya mo bang mahintay lang sandali tower manager? Parang hindi maganda na bigyan ka ng pagkain sa bowl every time nang hihingi ka, meron akong bagong idea. Hindi naman daw yun kailangan sabi ng tower manager at gusto niya lamang na mabigay ito kaagad sa kanya as soon as possible. Nang biglang binigay ni Tommy ang mga kamote na naka-plastic bag, ito daw ay ang dried sweet potato gift package, na ikinagulat ng tower manager. Sinabi ni Tommy, ayos ba? Nagtrabaho akong part-time dati na taga-package ng mga regalo sa SM Department Store. Ang galing mo pala dyan hindi ko alam Sinabi mo na unang beses mo lang makakakain nito di ba? Okay na din na medyo maganda naman ang packaging. At isa pa, mas matagal itong ma-preserve dahil nakasilang moisture sa loob ng plastic bag. Natamermer ang tower manager sa dami ng pinagsasabi ni Tommy, kaya nagpasalamat na lang siya at tinanggap ito. Ano ba naman yun? Tingin ba niya pinagtaytripan ko lang yung pagkain? Ang akala ko pa naman matutuwa at ma-appreciate yung effort ko doon, hindi naman pala. Punta naman tayo kay Tower Manager Berna at makikita natin agad ang nanginginig na kamay niya habang hawak ang mga kamote at bakas din sa kanyang mukha ang pagkakilig. Naku eto na naman tayo. Kumending-kending na naman si Berna at napasigaw na, aneba naman eting pegkay ne etew. Na pekakiyaut naman, sa sebreng kiyaut ayok ning keenan. Ano ka, bakla? Balik naman ulit kay Tommy at nagtataka siya kung paanong nangyari na naubos agad ang 40 na kamote sa loob lamang ng isang araw. Tatanong mo pa? Bigla namang nagbabalik sa ating kwento si Bibi Gandang Reyna at may binigay siya kay Tommy. Isa pala yung item na corn pollen bundle, at dahil doon ay umakyat din alang level ng kanyang beekeeping skill. Sinabi ni Tommy, hindi kita gaano napapansin ngayon pero ang laki na pala ng progress mo dito sa mga mais, at namumulaklak na din sila. Wala bang honey sa corn? Yun siguro ang rason kung bakit nangongolekta ng pollen ang mga worker bees instead ng honey. Masubukan nga ito, tutal kumakain din naman ang mga tao ng pollen bilang health supplement. Yum, meow, arf. Oy, medyo matabang siya, subalit manamis din. Para bang kumain lang ako ng candy. Sobrang okay nito, maraming salamat Bibi. Noong narinig yun ni Bibi ay tinawag niya ang kanyang mga workers at napakrami na pala nilang naimbak na pollen na ikinatuwa naman ni Tommy. Ilang sandali pa at may biglang tumalon sa cave at lumalabas na nagbabalik na pala ang ating paboritong pussycat na si Moon-ing. Habang nasa ere ay tila ba nagulat siya at napatingin kay Bibi. Nag-fighting pose naman siya agad at sinabing, meow, takot ako sa Queen Bee, baka tampilan ko pabunbunan yan meow. Huwag kang mag-alala Moon-ing, magkakatropa na tayong lahat dito kaya hindi ka na nila gagalawin. Sinubukan naman maging friendly ni Bibi at binigyan din si Moon-ing ng pollen. Subalit, napaatseng lang si Moon-ing doon at pinyunas ang kanyang sipon sa damit ni Tommy. Nani? Walang hiya ka talaga Moon-ing, sa damit ko pa talaga pinyunas. Hindi mo ba pansin? Isa lang ang damit ko dito tapos wala pang sabon panglaba animal ka. Di bale na nga, kamusta nga pala ang pinagawa ko sa iyo Moon-ing?
Aba syempre Meow, natapos ko na lahat ng missions, na sold out ko pa lahat ng paninda Meow. Napadala na ba ang mensahe sa pamilya ko? Malamang, sinabi ko na ngang natapos di ba, bingi ka ba? O ito may kontrata pa nga Meow. Hala, complete na din pala ang status ng kontrata, ibig sabihin ay napadala na ang aking mensahe at ang pera sa aking pamilya tama ba? Tao ka pa ba? Paulit-ulit ha. Solid yang mga tower contracts Meow. Pero wag kang mag-alala, magkikita kami ulit soon para ma-check Meow. Grabe naman, ang intense na yata ng mga scene ni Mooning ngayon. Sobrang dependable mo na ngayon Mooning. Nabahala ako na hindi ako nakakapagbigay ng update kila mama, papa at sa kapatid kong si Delmonte tungkol sa estado ko ngayon. Siguradong nag-aalala na sakin yung mga yun no? Hindi sila maniniwala pag nalaman nilang nasa tower na ako at nagfa-farm kasama ang mga rabbits. Kung sabihin ko sa kanila na ang job ko ay tower farmer, ano kaya ang magiging itsura nila? Pagtatawanan ako sigurado ni Delmonte kasi pagiging Col-Okoy ang course niya sa college kaya nakakatawang kasama. Si Papa naman, mahilig sa mga bulaklak kaya siguradong magiging interesado yun at baka magbigay pa ng tips, baka nga sa kanya ko panamana ang talento ko sa pag-farm. Tapos si Mama, lagi kaming pinaghahandaan ng masasarap na pagkain na may secret ingredient na pagmamahal para sa buong pamilya. Grabe, sobrang miss ko na talaga ang pamilya ko. Bigla naman siyang hinawakan ni Black Rabbit sa tuhod, at makikita natin na sama-sama ang buong katropahan sa farm upang ma-comfort siya sa kanyang pangungulila. Nakaka-touch din no mga kaoni? Shoutout sa ating mga mahal na pamilya. Sinabi ni Tommy, tama. Kayo din ay pamilya ko. Meow pati ba ako? Syempre naman Mooning. Ikaw pa ba? Ang napaka-talented na sales cat. Meow. Nice, sales cat na ako ulit. O ito, tignan mo ang mga tower coins at items na mga dala ko Meow. Gumamit ako ng 50 tower coins para sa contract fee at 14 tower coins sa ibang expenses. Bale meron pa ako ditong 208.8 coins na natitira Meow. Ang tindi mo. Ganun karami pa din ang natitira? Amazing. Effective kasi yung sinabi mo na auction Meow, kaya umakyat lang ng umakyat yung presyo. O eto pa, pwede mong pampukpok sa ulo mo Meow. Wow! Ang tagal ko na hindi nakakakita ng ganitong mga kagamitan. Ayos din, nagkaroon na din siya ng sariling item description. Ano naman yun? Short dagger. Ito na yata ang unang weapon na nahawakan ko mula nung dumating ako sa tower. Pero bakit may question mark sa description nito? Hoy sales cat Mooning, saan mo ba ito nakuha? May ukay-ukay kasi yung isang blacksmith store at nagbebenta ng mga equipment sa murang halaga, kaya pumili na lang ako ng tingin ko na magandang item. Ukay-ukay? Well, tutal pasok naman ako sa requirements, gamitin ko na ba? Unappraised item. Anong mangyayari kung gagamitin ko ito? Sinabi naman ng tower manager na siya na ang baalang mag-appraise ng item, kapalit ng roasted sweet potatoes. At halatang halata naman ni Tommy ang intention ng tower manager, pero dahil importante na malaman ang details ng item, pumayag na din ito. Matapos ng ilang sandali ay natapos na ng tower manager ang pag-appraise ng item at nagkapalitan ng sila ng mga kontrabando. Noong nabasa ni Tommy ang mga detalye ng item ay sobra siyang nagulat dahil isa daw itong named equipment. Ipapakita ko na lang ang detalye habang kinakantahan kayo ng matalik kong kaibigan. Let it go, and I rise like the break of the. Let it go, go. Ayon kay Tommy, ang mga named equipments daw ay nagkakahalaga na around 100 million Korean won, bale 4 to 5 million yun pag sa pesos. Napaka-rare daw talaga na item nito. Wow naman, nakuha ni Mooning ito sa ukay-ukay? Aba-aba, ayos din yung puzzle na yun akala ko ay ututwo lang siya, pero mukhang talentado din pala ang kumag. Napatitig din si Tommy bigla sa cat pose ni Mooning. Pinakita naman sa atin ang forest sa labas ng cave at makikita natin ang isang maliit na bear na humahalukay sa gilid. At talaga namang nakakabaliw ang pangalan nitong baby oso na ito, pero sa susunod ko na yun sasabihin sa inyo para may suspense. Pwede nyo din hulaan kung ano ang pangalan niya, type nyo lang sa comments below. See you sa susunod na video. Let it go, and I rise like the break of the. Let it go, go.
That's all, folks.